pagpapaigting ng kampanya laban sa online scams, ating tatalakayin kasama si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Lieutenant Arancillo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir, and magandang tanghali din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Eto ma'am, dito sa pagdami ng online scams o yung mga love scams na gumagamit ng artificial intelligence at deepfakes, paano po naghahanda ang PNP-ACG upang mas mabilis matukoy at maimbestigahan ang ganitong uri ng panloloko, lalo na eto na, malapit na ang Valentine's Day? Opo, sir, patuloy po na pinapalakas ng PNP Anti-Cybercrime Group ang ating capabilities po sa pamamagitan po ng paggamit natin ng mga advanced digital forensic tools, and pinaigting din po natin yung ating cyber patrolling po, online monitoring and investigation. Tuloy-tuloy din po ang pag-conduct natin ng training and seminar sa mga investigators po natin para po matukoy po natin kung yung mga larawan, video po at audio na nakikita natin sa online ay manipulated po ba or ito po ay tampered. Also po, nakikipag-ugnayan din po tayo sa mga social media platforms, financial institutions, and sa mga international law enforcement agencies po para mapabilis po natin matukoy ang suspect din po at ang mga illegal transactions o ma-take down yung mga page and accounts na ginagamit nila online po. And at the same time, nagkakandak din tayo po ng information campaign po natin or awareness po dun sa cybercrime upang maturuan din natin po yung public regarding po dun sa paalala kung paano po makaiwas at paano po sila mag-report sa atin pag nabiktima po sila ng cybercrime. So ma'am, bukod po dyan sa mga nabanggit ninyo, ano po yung mga bagong kakayahan o kagamitan na pinapalakas ngayon ng PNP-ACG, particular na sa digital forensics at AI detection para masugpo yung mga sindikato o yung mga individual na nasa likod ng mga scam? Yes ma'am, regarding po sa digital forensic examination and AI detection po or artificial intelligence, meron po tayong mga ginagamit dito na advanced digital forensic tools. Though hindi ko lang po pwedeng mabanggit yung mga tools na ito po. Ito po yung mga ginagamit natin para sa mabilis natin na pagkuha, pagsuri, and pag-reserve po ng mga digital evidence po mula sa mga cellphone, computer, at iba pa pong mga ICT devices na na-seize po natin during operations po. At may sinusunod din po tayong mga protocols and policies para masigurado po natin na ang mga digital evidence po na nakuha po natin ay hindi contaminated or manipulated po. Okay. Ma'am, kumustahin din namin yung inyong pakikipag-ugnayan ng PNP-ACG sa iba pang ahensya tulad ng CICC. At nabanggit mo kanina, meron na rin kayong koordinasyon with social media platforms para mapabilis nga ang pagtukoy at pagpapasara ng mga account itong mga scammer na ito. Yes, sir. We are working closely po sa CICC, iba pang agency, sa government po, also sa mga financial institution and social media platform po para mas ma-expedite natin po yung pagtukoy ng mga suspect at pagpapatigil po ng mga scams online. And these organizations po and offices po are helping us sa investigation, and sa pamamagitan na rin po ng direct coordination natin sa kanila, napapag-usapan po natin yung mga agarang aksyon na pwede natin gawin po patungkol po doon sa mga fake accounts na ginagamit online, yung pag-take down po ng mga sites na ito. And also po, napapabilis din natin yung pagkuha ng mga evidence po since may ginagamit din po tayo dyan na mga warrants, cyber warrants po para ma-aresto po natin yung mga suspects. So ma'am, sa kabila naman po ng mabilis na pagtaas ng mga kaso ng online baby selling o yung pagbebenta ng mga sanggol online, paano po nakikipagtulungan ng PNP-ACG sa PNP Women and Children's Protection Center sa pagtukoy, pagsubaybay at pagbuo ng ebidensya laban sa mga sindikatong gumagawa nito? Actually, hindi lang nga sindikato may mga magulang din na ibinibenta yung mga bata, nasa sinapupunan pa lang, may kontrata na sila dun sa kanilang pagbebentahan. So paano po yung coordination ninyo? That's correct, ma'am. Meron po kaming recent din na operation regarding po dyan sa online na selling of baby po. Nanay po yung nahuli natin doon na binibenta niya po yung anak niya sa halagang 8,000 pesos. And meron din po after noon,
nahuli din natin yung isang nanay din po at kanyang best friend, binibenta yung bata sa halagang 50,000 pesos. Ang PNP-ACG po ay katuwang po ng PNP WCPC po or the Women and Children Protection Center. Nagsasagawa po yung ACG ng cyber patrolling, online surveillance po at digital forensics na rin po upang matukoy po natin yung mga accounts na ginagamit ng mga nagbebenta ng bata at yung mga pages or groups po na ginagamit po nila sa communication upang mabenta po yung mga sanggol or mga bata po. And habang yung WCCPU po ng ACG, ito po yung tinatawag nating Aling Police Cyber Squad po. Sila po yung nangunguna sa mga rescue operations po natin, sa case build-up, and para po din sa victim protection. Sa pamamagitan po ng operations at masusing pagbuo po ng evidence, natutukoy natin yung kung sino po yung sangkot at nahuhuli natin yung suspect. Mas mabilis din po yung pagsampa natin ng kaso malaban sa mga suspects po, kasabay ang pagtiyak ng kaligtasan po ng mga kabataan. Okay. Ma'am, tanungin lang din namin, ano ba yung mga kasong pwedeng kaharapin pareho nung ina at nung taong pwedeng kasangkot sa ganitong pagbibenta ng sanggol at paano rin po yung magiging kapakanan ng sanggol o yung welfare nito pagka sa ganitong mga kaso po? Regarding naman po dito is pwede pong ikaso natin yung trafficking in person po since po binibenta po yung bata online in relation po yan sa Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. With regard to the penalty po, depende po yun sa appreciation ng court since po sila po yung nag-a-assess nito. And 1 degree higher po yung magiging penalty compared to the traditional crime since po yung pagbebenta ng bata ay ginamitan ng ICT or Information and Communication Technology or it was done online po. So ma'am, dahil ilan pa lang yung nagkakaroon ng conviction sa ganitong mga kaso, paano po pinalalakas ng PNP-ACG yung build-up para masigurong hahantong sa matagumpay na pag-uusig yung mga kasong ito? Opo, ang PNP-ACG po ay patuloy na nakikipag-ugnayan po sa mga fiscals po and sa court po natin at nagsasagawa din po tayo ng mga training and seminars po sa mga investigators po, paukol din po sa mga operation upang matiyak din po natin yung maayos na case build-up, yung surveillance po na ginagawa at para mas mapataas din po natin yung possibility ng success ng kaso po. Sa ibang usapin naman tayo, Lieutenant, hingi po kami ng update doon sa detalye sa kamakailang partnership ng LTO, PNP-ACG para labanan ng online scammers. Ano po ang detalye dito? At pag ganito po bang araw ng mga puso o itong February, meron po ba kayong nakikita talagang surge o normal lang din yung pagdami ng kaso? Sir, with regard naman po doon sa partnership ng LTO and PNP-ACG po, kung makikita natin or nakakatanggap din po tayo ng mga mensahe ng mga taong or individual na nagpapanggap na taga-LTO po sila, na mas mabilis po yung processing daw po, no? And also nahuli ka at kailangan mong magbayad ng fees, mga ganong klaseng messages po na hindi talaga galing sa LTO or sa any government agency. Kaya pang partnership na ito ng ACG at LTO po ay nakatuon po ito sa pagpigil at pagsugpo po sa mga online scammers na nagpapanggap na LTO personnel o gumagamit ng pangalan ng mismong ahensya po para makapanloko. Kasabay din ito po, yung partnership na ito ay magkakaroon po tayo ng information campaign or cybercrime awareness po upang makabigay po tayo ng paalala at babala po sa publiko na mag-transact lamang po doon sa mga official LTO channels at wag po basta maniwala po sa mga online offers, lalo-lalo na pag meron pong mga social media platforms na gumagamit ng mga advertisement po at mga mensaheng humihingi ng bayad kapalit ng mabilis na proseso sa LTO. Sa love scam naman po, sir, actually, sir, pag tinatawag nating scam, wala talagang pinipiling season or buwan or taon man po. Anytime po pwedeng mangyari ang scam. Alalahanin po natin yung para sa kaalaman ng mga kababayan po natin, ang love scam po ay
isang uri po ng panloloko kung saan pinapaibig ng scammer ang biktima bago ito hinga ng pera o personal na informasyon po. Dito sa PNP-ACG, nakikita po natin yung red flags po ay ang scammer ay karaniwan pong nagpapanggap na foreigner na nagtatrabaho sa ibang bansa upang makukuha ng loob at tiwala po ng mismo mabiktima nila. Mabilis din po silang ma-in love, ayaw mag-video call, laging may problema sa pera, kaya humihingi po sila ng mga pera po sa nabibiktima nila. Humihingi din po sila ng mga informations like bank details, one-time PIN at ID po. And also po paalala natin sa mga kababayan natin, kapag may nanghihingi ng pera o personal na informasyon sa atin na hindi naman po natin kilala, magduda na po tayo doon. Huwag tayo magpadala ng pera at mag-report po agad sa PNP-ACG. Okay, Lieutenant, balikan ko lang yun sa LTO scam. Kasi kahit ako nakakatanggap ako ng mga text messages na hindi na lang basta numero yung lumalabas, lumalabas na pangalan mismo ng LTO yung nagsisend ng message. So, ano may papayo natin sa publiko na dapat bang i-click to or paano malalaman kung lehitimo bang mensahe ito mula sa LTO? Opo, sir. Ang mga unwanted messages po yan, sir, na natatanggap po natin. Dahil po yan, sir, sa isang device na ginagamit po ng mga scammers. Ito po yung tinatawag natin na International Mobile Subscriber Identity Catcher. Kung saan po, meron pong cell tower na kino-clone po nila or binablock po nila yon. Tapos minamanipulate po nila yung mga messages na maaaring isend po sa atin ng mga legit na mga companies. Kaya po nakikita natin sa mismong thread na conversation natin, napapasok po doon yung mga messages na may links. Ang paalala po natin, huwag po i-click yung mga links na ito. Alalahanin po natin na yung government agencies, mga financial institutions, hindi na po nagsisend ng mga links through our messages po. Kasi po, ang mangyayari dyan, tinatawag natin dito is clickbait. Pag click po natin yan, mariredirect po tayo sa mga clone na websites. Akala po natin, LTO, yun pala ay clone lang po. And then pag naglagay po tayo ng username and password, pag click natin yung submit, akala natin nag-failed, yun pala, nakukuha na nila yung information natin. Kaya magtataka po tayo na manipulate na nila yung mga accounts po natin, sir. So, balikan ko lang po yung love scam, meron po ba kayong record na marami pa rin ganitong kaso na nagpapakilala silang mga foreigners, picture ng ibang tao yung ginagamit nila? Meron po ba kayong record na hanggang ngayon, laganap pa rin ito? At saka, ano po yung inyong kampanya para tuluyang masawata ito kasi yung mga kababayan natin, kahit na gaano kadami yung mga nababalitaan natin ng mga ganyang kaso, meron pa rin talagang naiinganyo at nabibiktima ng mga ito Yes po, ma'am. Tama po kayo. Noong 2025, yung naitala po ng PNP Anti-Cybercrime Group na complaints dito ay 54 po regarding sa love scam. And nitong January to February 5 naman po, meron po tayong naitalang 6. And dyan po, may isa po tayong conduct na operation nito lang January po sa Batangas, na kung saan yung modus operandi ng mismong American national or foreign national po, ang ginagawa po niya ay nililigawan itong mga babae online. And hanggang sa pinapaibig niya, kinukuha yung tiwala, at kung nag-meet up na po sila, ino-opera niya naman po ng modeling na trabaho. Ayun pala, lahat ng pangangko po niya ay hindi totoo, at instead, ginamit niya po na sa live streaming ng mga sexual activities po itong mga babae at pinagkakapirahan niya online. Ang paalala po natin dito lagi, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga nakakausap natin sa social media. Mas mainam po na magpaligaw po tayo personal at kilalanin talaga natin yung mismong tao kung sila po ba ay talagang seryoso sa atin. And hindi po lahat ng mga sinasabi nila na mga flowery words or matatamis po na mga salita ay totoo. Kaya mapagduda po talaga tayo doon. Tama si Lieutenant Asik. Iba pa rin talaga pag tradisyonal, yung ipagsisibak ka ng kahoy, ipag-iigib ka ng tubig. Dapat maging dalagang Pilipina pa rin tayo. Sa bahay, magpaligaw. Huwag tayo masyadong magpauto. Ingat sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.
Sa inyong oras, Police Lieutenant Wallen May Arancillo ang tagapagsalita ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group.